Sa aking manukan katambayan, lalo na po pag maaga or aga, unang-una ko pong ginagawa talaga ay pinapakain po sila. At ngayon po ay tapos na po silang kumain. Sa hapon po, may balak po akong hindi bumalik. So unang-una ko pong gagawin bago ako alis ngayon, ay ipiprepare ko po yung pagkain nila panghapon. Yung ating sisiyo po, isa din po sa teknik, ay iiwanan po natin na madaming pagkain na pang isang araw, pang buong araw. At yan po yung ating prepare po. Gutom na yung ating sisiyo, malalaman po natin kasi nag-iingay na po. Ganun po yung sisiyo, nag-iingay na pag gutom na. Ayan o, malalaki na din po. Ayan, makikita natin na malulusog yung ating mga sisiyo kahit walang ilaw. Hindi basta-basta nalamigan. At isa din po kagandahan na pag nagbigay tayo ng feeds dito, yung iba na nahuhulog, kinakainin po ng ating mga manok dyan sa ilalim. Yan yung hindi nasasayang, kumbaga. Yan yung aking ginagawa, tinatapat ko po sa screen. Para hindi dyan sa karton. Ito madumi na, kailangan itong baliktarin. Ganon ang diskarte. Para makatipid din po tayo sa flooring. Yan. Nilalagyan ko din po yan sila ng ganyan para kung sakali malamigan po sila, yan po sila magtatambay sa karton. Yung hangin na malamig galing sa ilalim hindi po tatama sa kanilang katawan. So, ganun kasimple yung ginagawa po natin. Busog na yung ating mga manok ngayong aga kasi nakakain na. At sa pag-alis natin ngayon, ito na yung ating hinanda po na pagkain. Kung gaano karami yung pagkain po sa aga, ganun din po karami yung iiwan po natin panghapon. Hindi yan nila maubos hanggang tanghali. Ang importante unti-unti na kainin habang sila ay nagugutom. So ganun ang ating diskarte para makatipid tayo sa oras at saka sa gasolina papunta dito sa ating manukan. Pagkatapos natin maibigay yung panghapon, kung makain na din po sila, so di yan maubos. Isa sa pinaka-importante din po pag tayo aalis, yung tubig dapat meron po, hindi dapat maubusan. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Dahil yung manok, kailangan talaga ng tubig. Kahit walang pagkain po sa ating manukan na maiwan o makalimutan natin, hindi yan sila mamumblema kasi may mga damo naman at pwede silang maghanap ng pagkain dyan sa mga lupa-lupa po. Hapon nga iniwanan natin sila ng panghapon po na pagkain. Pag alis natin sa aga, check natin yung ating mga sisiyo dito kung may natira pa bang pagkain nila. Ubos. Yan naman. Kahit yung ating pagkain dito wala nang natira, at ang importante yung tubig po na iniwan natin sa aga kahapon. At ngayon din, yun yung gagawin din po natin. Isang beses lang po tayo nagpapakain sa isang araw. Sa tagal na po natin nag-aalaga po ng manok at gumagawa ng videos, marami din pong nagtatanong sa atin, mga kaibigan natin na nag-aalaga rin po ng manok, sa mga problema po o na mga problema ng ating mga alagang manok. Isa nga sa mga tanong po nila ay yung pagbagsak po ng production po itlog. Marahil sa inyo ay nakaranas na po ng ganyan na bumagsak yung pangingitlog nila. Minsan hindi na po nangingitlog yung kanilang mga inahin. Isa sa mga maaari pong rason kung bakit huminto sa pangingitlog yung ating mga alaga ay yung panahon. Malaki po ang epekto ng panahon sa pangingitlog ng ating mga alaga, lalo na po sa tag-ulan. Yung tag-ulan po, yung ating mga inahin nalalamigan, posible talaga na babagsak yung production. Pangalawa, yung sobrang taba ng ating mga inahin, yung tinatawag na sapula. Pag mataba yung ating inahin, nahihirapan po yan na mangitlog. Kaya napaka-importante sa pag-alaga ng mga inahin po na yung kanilang kinakain ay sapat. Yung timbang ng kanilang pagkain dapat naayon po sa kanilang pang-araw-araw po na kinakain. Sa ating mga inahin po, tinitimbang po natin yan. Kahit basa yung ating pagkain, bawat bawat manok, binibilang natin yan dito at ini-equivalent po natin sa pagkain. Sa isang inahin po, sa isang breeder, nasa 100 grams to 120 grams kada araw yung kinakain nila. Yun dapat ang timbang na kinakain nila kada araw para sa ganon
ay mangitlog po sila ng sakto. At of course, yung pinaka-importante talaga sa lahat, yung pagkain. Dapat masustansya yung kinakain nila. At naranasan ko rin po na yung pangingitlog po nila ay bumagsak kahit yung timbang po ng pagkain po ay sakto. Halimbawa na lang sa pagbibigay po ng tahop o yung corn bran, tinipid po natin sila, o rice bran, talagang babagsak yung production. Naranasan ko nga na from feeds, pinakain natin bigla sila ng rice bran o corn bran na walang halo na vitamins, yung pure lang po talagang bumagsak yung egg production po. Kaya sa mga kaibigan po natin na nagtataka na humina yung kanilang pangitlog ng kanilang inahin o bumagsak, baka yun yung mga nabanggit ko po ang dahilan. Huwag nyo pong biglain agad from feeds, then biglaan tahop agad, talagang babagsak yung kanilang production talaga. Hihina po talaga yung pangitlog ng ating mga alaga. Kaya sa mga kaibigan natin, kung gusto niyo pong magtipid, siguraduhin niyo po na yung inyong mga ay papakain ay haluan niyo po ng vitamins pag nagtipid po kayo. O di kaya yung tubig po, lagyan niyo po ng vitamins. Sa atin naman po, kung gusto niyo po na magtipid sa inyong patuka, gaya po ng tahop, pwede niyo po haluan po yan ng malunggay. Ang malunggay kasi mayaman po yan sa protina. Kaya kahit nagtipid po kayo ng feeds, hindi nyo po pure feeds o pure feeds, basta may halo na po na malunggay, talagang nakakatulong po yan sa kanilang pangingitlog. At of course, yung madidiagwa, mayaman din po yan sa protina. Kaya pwede nyo rin po i-chop yan, ihalo sa tahop nyo po kung nagtitipid kayo, o di kaya ipamerienda nyo po kada tanghali. Malaking tulong din po yan sa ating mga inahin na nangingitlog. At least na sustain niya po yung sustansya, o nakukuha niya yung sustansya na kailangan niya para mangitlog. Yung ating mga manok kasi kailangan po yan ng mayaman sa protina yung kanilang kinakain, mayaman sa calcium para sa kanilang itlog na hindi po malambot. Pag nagkulang po ng sustansya yung ating mga inahin, may time pa nga na yung itlog na pinoproduce nila ay malambot, hindi po matigas. So yan yung mga isa sa mga mangyayari kung kulang sa sustansya yung ating mga inahin. Sa ngayon po, yung vitamins ng ating mga alaga ay wala po kung ginagamit ng vitamins. At kahit wala po tayong ginagamit ng vitamins, basta siguraduhin lang din po natin na malinis yung tubigan nila. Kahit nga yung tubig po nila, lagyan po natin ng pinakuluang tawag nito, malunggay, ay nakakatulong po yan. Na-try ko din po yan dati nung nag-aalaga po tayo ng native chicken, na yung ating malunggay, pinakuluan ko po, pinalamig, at yan yung pinainom ko po sa ating mga alaga. At kahit nga yung molasses, nakakatulong din po yan. Parang vitamins na din po nila o electrolytes. Kung gusto nyo pong magtipid, ayan po yung pwede nyo pong gamitin. Kung gusto nyo naman po na ready to lagay na lang yung mga vitamins nyo po, marami po sa Agribit po. Pwede nyo po, pwede kayong bumili doon, magtanong na po kayo kung ano po yung magandang vitamins para sa mga inahin. Madami kayong pagpipilian. Isa din pong idea po pag nag-alaga po kayo ng manok at pinagutuman nyo po sila, maari po yan sila na lumipad, lumayas po sa inyong area, pero babalik din naman po yan. Basta na sanay na pong kumain dito. Yun nga lang, aalis po yan sila, pero malaki din po yung tsansa na baka hindi na rin makabalik, o nakawin, o habulin ng mga aso, mapatay ng mga aso. Kaya napaka-importante na pag nag-alaga tayo ng manok, ay siguraduhin na busog po palagi, bigyan ng pagkain. Kaya po natin ginagawa pag tayo po ay aalis po dito sa ating manukan, o kung isang araw lang po tayo magpapakain, yung sa aga lang, at pag umalis mag-iwan tayo ng madaming pagkain. Yan yung isa sa mga dapat natin gawin kung kayo po ay natatamad na babalik sa inyong manukan paghapon. Yan na po yung kaganapan ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Julius PWD, Alvin Lubigan. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye.